Nagsimula ang lahat isang madilim na hapon. Dumating si Dante sa kanilang bahay, galing sa trabaho, na nakakunot ang noo at balikat, na tila pasan ang buong mundo. Para kay Dante, siya ang pinakamasipag, ang haligi ng kanilang tahanan, at ang tanging nagpapasya sa kanilang mag-asawang buhay, kasama si Ana. Sa paningin niya, si Ana ay isang simpleng may bahay, tahimik, at walang ambisyon kundi ang mag-alaga ng bahay. Naglakad si Dante patungo sa sala. Tinanggal ang sapatos, at basta nalang inihagis ang kanyang bag sa sofa. Tinawag niya si Ana sa mataas na tono. Nag-utos ng mainit na inumin nang walang pakialam sa damdamin ng asawa. Lumabas si Ana mula sa kusina. May dalang tray na may mainit na tasa ng tsaa. Maingat niyang inilagay ang baso sa mesa. Humingi ng paumanhin si Ana at nagtungo sa banyo. Iniwan ang kanyang cellphone sa mesa sa sala, na nakabukas pa rin ang screen. Humikab si Dante. Nilayon na inumin ang tsaa, upang pawiin ang uhaw. Ngunit, hindi sinasadya. Napansin niya ang mga numerong nakasulat sa screen ng cellphone ng asawa. Nakabukas pa pala ang banking app ni Ana, dahil kakacheck lang nito ng kanyang balanse. Nanlaki ang mata ni Dante, nang makita ang mga numero sa harap niya. Lumapit si Dante, kinuha ang cellphone, at paulit-ulit na binasa ang nakasulat upang masiguro na hindi siya nagkakamali. 4 milyon. Philippine pesos. Kitang-kita ang halaga sa screen na may matapang na itim na letra. Mabilis na tumibok ang puso ni Dante. Puno ang kanyang isip ng malaking halaga ng pera. Isang halaga na kailanman ay hindi niya nahawakan sa buong buhay niya. Sa lahat ng panahon, laging sapat lang ang ibinibigay ni Dante na pera sa bahay kay Ana. Madalas pa nga, kulang ang ibinibigay niya. Laging nagagalit at inaakusahan niya si Ana na maluho kung humingi ito ng dagdag na pera. Ngunit ngayon, sa harap niya mismo, may ganoong kalaking ipon ang asawa niya. Bigla na lang kinain ng galit at kasakiman ang buong puso at isip ni Dante. Pakiramdam niya ay niloko siya dahil itinago ng asawa ang pera. Ngunit kasabay nito, pakiramdam niya ay nakahanap siya ng kayamanan na nararapat lamang sa kanya bilang lalaki ng bahay. Nang lumabas si Ana mula sa banyo, agad na tumayo si Dante mula sa kanyang upuan at malakas na ibinagsak ang cellphone sa mesa. Namumula ang kanyang mukha sa nag-uumapaw na emosyon na handang sumabog anumang oras. Matatalim siyang tumingin sa asawa na mukhang gulong-gulo sa biglaang galit ng kanyang asawa. Paano mo nagawa ang itago sa akin ang ganito kalaking pera? Saan mo nakuha ang 7 milyong piso na ito? Secretly, nag-iipon ka ng kayamanan sa likod ko sa lahat ng panahong ito? Ha? Sigaw ni Dante na malakas na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Yumuko si Ana, tumingin sa screen ng cellphone niya sa mesa, at muling tumingin sa mukha ng kanyang asawa. Bigla na lang namutla ang mukha ng babae. Nanginig ang kanyang katawan sa takot, at agad siyang lumapit upang kunin ang kanyang cellphone mula sa mesa. Ngunit mas mabilis kumilos si Dante. Kinuha ng lalaki ang cellphone at itinago sa likod niya upang hindi maabot ng asawa. Please, mahal, ibalik mo ang cellphone ko. Huwag mong galawin ang perang iyan. Hindi iyan ordinaryong pera. Pakiusap. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Sabi ni Ana, na nanginginig ang boses. Tila takot siya na kukunin ng asawa ang pera. Malakas na tumawa si Dante na may mapanlait na tono. Pakiramdam niya ay nasa kontrol siya ng sitwasyon. Pakiramdam niya ay may karapatan siya sa lahat ng bagay sa bahay, kasama na ang malaking halaga ng pera sa bank account ng asawa. Anong paliwanag pa? Asawa kita. Ako ang padre de pamilya dito. Lahat ng pag-aari mo, lahat ng pera na hawak mo ay karapatan ko. Wala kang karapatang magtago ng sekreto sa akin. Lalo na ang itago ang ganito kalaking kayamanan, habang ako ay nagsusumikap araw-araw para buhayin ka. Sigaw ni Dante na puno ng pagmamataas at kayabangan. Patuloy na nagmakaawa si Ana sa kanyang asawa. Sinubukan na haplusin ng malumanay ang braso ng lalaki, habang ang kanyang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata at dahan-dahang bumuhos sa kanyang pisngi. Mahal, pakiusap, huwag mong ilipat ang perang iyon sa account mo.
Hindi mo alam kung anong pera iyon at kung saan nanggaling. Pakiusap, huwag mong gawin ang bagay na pagsisisihan mo sa huli. Iyak ni Ana, na ang boses ay nanginginig at puno ng kawalan ng pag-asa. Sa halip na lumambot o maawa, mas lalo pang naramdaman ni Dante na makapangyarihan siya nang makita ang kanyang asawa na nagmamakaawa habang umiiyak. Akala niya ay panloloko lang ang babala ni Ana. Isang hangal at walang saysay na dahilan upang pigilan siya sa pagkuha ng pera. Sa mabilis na galaw ng daliri, walang pag-aalinlangan na ginulo ni Dante ang screen ng cellphone ni Ana. Alam niya ang banking password ng kanyang asawa. Ang hindi niya alam, sadyang hinayaan ni Ana na makita niya ito ilang buwan na ang nakakaraan bilang bahagi ng kanyang patibong. Puno ng kasakiman na bumulag sa kanyang puso, inilipat ni Dante ang buong halaga na 7 milyong piso direkta sa kanyang personal na account. Talagang inubos niya ang account ng kanyang asawa at hinayaan na maging 0 pesos ang balanse doon. Matapos maideklara na matagumpay ang transaksyon ng sistema, inihagis niya ang cellphone sa dibdib ni Ana hanggang sa bahagyang umatras ang babae. Ang perang ito ay opisyal ng akin ngayon. Wala kang karapatang magkaroon ng ganito kalaking pera. Simula ngayon, ako ang hahawak at mamamahala nito. At sisiguraduhin kong wala akong ibibigay ni isang sentimo sa iyo. Sabi ni Dante, habang ipinagmamalaki ang kanyang dibdib, na may matinding pagmamataas. Pagkatapos ay naglakad ang lalaki patungo sa kanilang master bedroom. Kumuha siya ng isang malaking maleta mula sa loob ng aparador at nagsimulang ilagay ang kanyang mga damit sa maleta ng basta-basta. Matagal na niyang pinlano na iwanan si Ana at mamuhay ng masaya kasama ang kanyang kabit. Ngunit laging naudlot ang balak na iyon dahil sa problema sa gastusin. Ngayon, may 7 milyong piso na pera sa kanyang kamay. Pakiramdam niya ay hindi na niya kailangan si Ana sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay naging mayaman na siya at malaya na gawin ang lahat ng gusto niya nang walang pumipigil. Tahimik na nakatayo si Ana sa pintuan ng kwarto. Pinapanood ang kanyang asawa na nag-iimpake ng mga gamit nang may blankong tingin at katawan na tila nawalan ng lakas. Mahal, saan ka pupunta? Kaya mo ba talaga ang iwanan ang sarili mong asawa pagkatapos mong kunin ang lahat ng pera sa account ko? Tanong ni Ana na mahina ang boses at nakakaiyak. Marahas na isinara ni Dante ang zipper ng kanyang maleta at hinila ang mabigat na maleta palabas. Dumaan sa katawan ni Ana nang walang anumang senyales ng pagsisisi sa kanyang mukha. Pagod na ako sa iyo sa lahat ng panahong ito. Ikaw ay isang sinungaling at mapanlinlang na asawa. Simula ngayon, alagaan mo ang sarili mong buhay. Huwag mo nang subukang hanapin ako ulit, sabi ni Dante, habang patuloy na mabilis na naglakad patungo sa pangunahing pintuan ng bahay. Lumabas ang lalaki, nang hindi na lumingon pa. Narinig ang malakas na ugong ng kanyang sasakyan, na pumutol sa katahimikan ng hapon. Sinundan ito ng tunog ng gulong na dumula sa aspalto, habang binilisan niya ang pagmamaneho palayo sa bakuran ng bahay. Muling bumalik ang katahimikan sa loob ng bahay, nang walang anumang tunog ng pag-aaway. Ngunit may isang bagay na lubhang nagbago sa loob ng silid na iyon. Ang mga mapait na iyak at matinding pagkabahala na kanina pa nakalarawan sa mukha ni Ana ay biglang naglaho nang walang bakas. Nakatayo ang babae ng tuwid sa gitna ng sala. Wala nang mga luha sa kanyang pisngi. Wala nang tingin ng takot. Inayos ni Ana ang kanyang damit nang may kalmado at tahimik na galaw. Dahan-dahan niyang itinataas ang gilid ng kanyang labi, na bumubuo ng isang malamig na ngiti na nagpapahiwatig ng nakakatakot at nagbabantang aura. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at tiningnan ang relo sa kanyang pulso nang may tingin na puno ng kalkulasyon. Pagkatapos ay matalim siyang tumingin sa pangunahing pinto na marahas na isinara ng kanyang asawa. Ilang sandali lamang ang nakalipas. 1, 2. Kusa kang pumasok sa nakamamatay na bitag na binuo ko para sa iyo. Mahal kong Dante. Bulong ni Ana na mahina ang boses. Ang kanyang boses ay tila kalmado, na plano ng husto, at puno ng ganap na katiyakan. Ang perang 7 milyong piso ay matagumpay na nailipat ng kanyang asawa mismo. Nangyari ito nang eksakto ayon sa planong bitag
na maingat at maayos niyang binuo ilang buwan na ang nakakaraan. Nagsimulang magbago ang kulay ng langit, naging kulay kahel, habang binabagtas ni Dante ang mga kalsada ng lungsod. Ang kanyang damdamin ay nasa tugatog ng di masusukat na kagalakan. Hawak ng kanyang kaliwang kamay ang manibela, habang ang kanang kamay niya ay paminsan-minsan na humahaplos sa screen ng kanyang cellphone. Ngumingiti siya mag-isa, habang nakikita ang mga numero na opisyal nang nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang kanyang layunin ngayon ay isa lang, ang sunduin si Hila, ang babae na matagal na niyang lihim na kasintahan sa likod ng kanyang asawa. Pakiramdam ni Dante, ang gabing ito ay gabi ng kanyang tagumpay. Pakiramdam niya ay matagumpay niyang nalampasan ang kanyang masamang kapalaran. At ngayon, ay handa na siyang magsimula ng bagong buhay na puno ng karangyaan at makamundong kasiyahan na matagal na niyang pinapangarap. Sa wakas, huminto ang sasakyan ni Dante sa isang gusali kung saan nakatira si Hila. Hindi nagtagal at lumabas ang babae upang salubungin siya. Lumabas si Hila na may makulay na porma. Ang kanyang mukha ay pinalamutian ng makapal na makeup at isang matamis na ngiti ang agad na lumabas sa kanyang labi nang makita ang sasakyan ni Dante na huminto sa harap niya. Binuksan ni Hila ang pinto ng sasakyan at agad na pumasok. Umupo siya sa upuan ng pasahero sa tabi mismo ni Dante. Agad na pinuno ng matapang na amoy ng pabango ang buong loob ng sasakyan. Mahal kong Dante, himala at sinundo mo ako ngayong hapon na may napakaliwanag na mukha. May magandang balita ba ngayon? Tanong ni Hila na may malambing na boses habang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Dante. Sinuklian ni Dante ang ngiti na may malawak na tawa at puno ng pagmamalaki. Ipinakita agad ng lalaki ang screen ng kanyang cellphone sa harap ng mukha ni Hila. Ipinagmamalaki ang balanse ng kanyang account na biglang dumami sa maikling panahon. Tingnan mo ito ng mabuti. Simula ngayon hindi na tayo kailangan magtago o magpigil. Mayaman na tayo. 7 milyong piso ang nasa aking hawak ngayon. Maaari na tayong umalis sa lungsod na ito, lumipat sa mas magandang lugar, at magsimula ng marangyang buhay na lagi kong ipinapangako sa iyo, sabi ni Dante, na nagniningning ang mga mata at puno ng ambisyon. Nanlaki ang mata ni Hila nang makita ang halagang nakasulat sa screen. Agad na tinakpan ng kanyang kamay ang kanyang bibig, na tila hindi makapaniwala sa nakita. Nagniningning ang kanyang mga mata na puno ng kasakiman na kapareho ng kay Dante. Ang galing mo naman. Mahal, ibig sabihin, may ganyan na tayong kalaking pera ngayon. Saan mo nakuha ang ganito kalaking pera sa loob ng isang araw? Ibinigay na ba sa iyo ng asawa mo sa bahay ang lahat ng kanyang kayamanan? Siguradong umiiyak siya ng dugo ngayon sa kanyang bahay na mag-isa. Papuri ni Hila na mataas ang boses dahil sa sobrang excited. Mas lalong malakas na tumawa si Dante nang marinig ang papuri mula kay Hila. Ang kanyang ego ay lumipad ng napakataas. Umabot sa langit. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamahusay at pinakamakapangyarihang lalaki sa mundo sa sandaling iyon. Hayaan mo lang siyang umiyak hanggang mamaga ang kanyang mga mata. Sapat na ang perang ito para tayo ay mamuhay ng masaya ng matagal. Siya ay isang hangal na babae na hindi alam kung paano labanan ang sarili niyang asawa. Akala niya ay lulunok ako sa mga iyak at mura niyang pakiusap. Hindi niya alam na ako ay isang matalinong lalaki na alam kung paano kunin ang nararapat sa akin. Sagot ni Dante na puno ng pagmamayabang na minamaliit ang kanyang asawa. Pinisil ni Hila ang dibdib ni Dante. Nang may paglalambing, nagbibigay ng walang kabuluhang papuri na lalong nagpaiba sa isip ni Dante. Pareho silang tumawa ng malakas sa loob ng sasakyan. Nagpaplano kung aling mga mamahaling lugar ang kanilang pupuntahan at kung anong mga mamahaling bagay ang agad nilang bibilhin. Ibinaba ni Dante ang manibela patungo sa pangunahing kalsada upang agad na makalabas sa hangganan ng lungsod. Gusto niyang mabilis na iwanan ang lahat ng alaala tungkol sa kanyang pamilya at asawa. Maingay ang loob ng sasakyan sa pag-uumapaw na tuwa at peking tagumpay. Pakiramdam nila ay matagumpay nilang sinira ang buhay ni Ana nang walang anumang kahihinatnan na dapat nilang harapin.
Sa gitna ng napakasarap na biyahe, inapakan ni Dante ang gas pedal upang dagdagan ng bilis. Medyo maluwag ang kalsada noon, na may kaunting sasakyan lang na dumadaan sa paligid nila. Ngunit, ang kanilang kagalakan ay biglang naputol nang sapilitan mula sa kabilang direksyon. Isang malaking sasakyan na madilim ang kulay ang mabilis na dumating at biglang lumiko, direkta na humaharang sa daanan ni Dante. Nagulat si Dante at agad na inapakan ng malalim ang preno hanggang sa narinig ang malakas at nakakabinging tunog ng gulong na dumulas sa aspalto. Ang katawan ni Dante at Hila ay malakas na sumampa pasulong bago tuluyang pinigilan ng seatbelt. Bago pa man maintindihan ni Dante kung ano ang nangyayari sa harap niya, nakita niya sa rear view mirror na dalawa pang malalaking sasakyan na madilim ang kulay ang lumapit sa likod ng kanyang sasakyan. Sinarhan ang lahat ng daanan palabas. Ang sasakyan ni Dante ay tuluyan nang naipit sa gitna nang walang kahit anong puwang upang makatakas, paabante man o paatras. Mahal, anong nangyayari? Bakit nila hinaharangan ang daanan natin ng ganito? Sino sila? Sigaw ni Hila, na nanginginig ang boses na puno ng matinding takot. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Dante hanggang sa tumusok ang kanyang mga kuko. Hindi masagot ni Dante ang tanong na iyon. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Hindi dahil sa kaligayahan tulad ng dati, kundi dahil sa pagkabahala na kumalat sa lahat ng kanyang daluyan ng dugo. Nagsimulang bumuhos ang malamig na pawis na kasing laki ng butil ng mais mula sa kanyang noo. Mula sa loob ng tatlong madilim na sasakyan, lumabas ang ilang malalaki at matikas na kalalakihan. Ang mga lalaki ay nakasuot ng itim na kasuotan na may matitigas na mukha at matatalim na tingin na nakakamatay. Lumapit sila sa sasakyan ni Dante nang may kalmado ngunit nagbabantang lakad. Tila sila ay isang grupo ng mga mangangaso na kinukulong ang kanilang walang kakayahang biktima. Isa sa mga malalaking lalaki ang lumapit sa pintuan ng driver. Hindi kumatok ang lalaki sa bintana ng may galang, kundi sinuntok ang bintana ng ilang beses gamit ang kanyang matigas na kamao hanggang sa magdulot ito ng nakakatakot na tunog mula sa labas. Nilunok ni Dante ang kanyang tuyong laway sa lalamunan. Nanginginig ang kanyang katawan. Sinubukan niyang paandarin muli ang makina ng sasakyan at banggain ang harang sa harap niya. Ngunit masyadong nanginginig ang kanyang kamay upang hawakan ang susi. Muling sinuntok ng lalaki sa labas ang bintana. Sa pagkakataong ito, ay may ipinapakita siya mula sa loob ng kanyang itim na jacket. Ang bagay na iyon ay gawa sa malamig at matigas na bakal. Isang sandata ang inihanda kung maglalakas loob si Dante na lumaban o sumubok na tumakas. Nagbigay ng matinding senyales ang lalaki gamit ang kanyang kamay upang agad na buksan ni Dante ang pintuan ng sasakyan at lumabas kaagad. Nagsimulang umiyak ng hysterical si Hila na nakaupo sa tabi ni Dante. Napagtanto ng babae na ang sitwasyon ngayon ay napakadelikado at nagbabanta sa buhay nilang dalawa. Ang tuwa ng tagumpay na kanilang ipinagdiwang 10 minuto na ang nakakaraan ay tuluyang nawasak at napalitan ng matinding takot. Tiningnan ni Dante ang lalaki sa labas ng bintana nang may tingin na puno ng kawalan ng pag-asa. Napagtanto niya na wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ang utos ng mga misteryosong tao. Sa nanginginig na kamay, dahan-dahang pinindot ni Dante ang unlock button sa pinto ng kanyang sasakyan, handa na harapin ang pinakanakakatakot na katotohanan na kailanman ay hindi niya inasahan bago siya nagpasya na kuhanin ang 10 milyong piso mula sa kanyang asawa. Sa pilitang binuksan ang pintuan ng kotse, matapos pindutin ni Dante ang unlock button nang nanginginig ang kamay. Isang malaking at magaspang na kamay ang agad na humawak sa kwelyo ng kanyang damit ng napakahigpit. Hinila ang kanyang katawan palabas ng driver's seat. Nang walang awa, natumba si Dante pasulong at bumagsak sa matigas na aspalto. Agad na kumalat ang sakit sa lahat ng kanyang kaso-kasuan, lalo na sa kanyang tuhod at palad na dumulas sa kalsada. Sinubukan niyang itaas ang kanyang mukha upang makita kung sino ang mga taong bigla ang sumalakay sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita o makahinga, isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang tiyan. Umiyak si Dante sa sakit. Ang kanyang katawan ay nakabaluktot sa matinding kirot.
habang ang kanyang hininga ay nahihirapan. Tila biglang nawala ang supply ng hangin sa paligid niya. Sa kabilang bahagi ng sasakyan, narinig ang nakakabinging sigaw ni Hila. Ang babae ay sa pilitang hinila palabas ng isa pang matikas na lalaki. Sumigaw si Hila at nagmakaawa ng hysterical. Ang makeup sa mukha niya na kanina ay ipinagmamalaki niya ay ngayon ay wasak na dahil sa luha at malamig na pawis. Ang lalaking humihila sa kanya ay hindi pinansin ang kanyang pag-iyak. Marahas na itinulak ang katawan ni Hila hanggang sa siya ay naupo sa gilid ng kalsada. Nanginginig sa takot na makita ang 12-dosenang nakakatakot na lalaki na nakapaligid sa kanila. Ibinaba niya ang kanyang ulo ng malalim. Hindi naglakas loob na tumingin sa mukha ng mga umaatake at tanging umiyak lang habang yakap ang kanyang tuhod. Ang pag-asa sa isang marangyang buhay na kanina pa niya iniisip ay nawasak sa isang iglap at napalitan ng isang matinding takot sa harap ng kanyang mga mata. Isang lalaki ang lumapit kay Dante na nakabaluktot pa rin sa aspalto. Ang lalaking ito ay may matikas na tindig, matigas na mukha at matatalim na tingin na kasing lamig ng yelo. Ang lalaking iyon ay si Anton. Hindi tulad ng kanyang mga tauhan na kumilos ng marahas, si Andika ay kumilos ng kalmado at kalkulado, na nagpapakita ng isang tao na sanay sa paglutas ng problema sa nakamamatay na paraan. Lumuhod siya sa harap ng mukha ni Dante, tinitigan ang lalaking naghihirap nang may tingin na mapanlait. Inilabas ni Andika ang kanyang kamay. Sa pilitang kinapa ang bulsa ng pantalon ni Dante at kinuha ang cellphone na ginamit ni Dante upang ipagmalaki ang balanse ng kanyang account kay Hila. Binuksan ni Andika ang screen ng cellphone at inilagay sa harap ng mukha ni Dante. I-unlock mo ngayon din. Gawin mo bago ko sirain ang iyong mga daliri isa-isa, sabi ni Andika, nang may napakakalat na boses. Ngunit naglalaman ng matinding banta. Nilunok ni Dante ang kanyang laway nang may hirap. Nanginginig ang kanyang katawan nang hindi makontrol habang itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan ang screen ng cellphone. Sa natitirang lakas na mayroon siya, binuksan ni Dante ang lock screen ng kanyang cellphone. Matapos mabuksan ang screen, binawi ni Andika ang cellphone. Hinanap ang isang partikular na pangalan sa listahan ng tawag at pinindot ang video call button. Pagkatapos ay sapilitan niyang pinatingin si Dante sa kamera ng cellphone. Hindi maintindihan ni Dante kung ano ang nangyayari. Bakit inuutusan siya ng mga umaatake na tumawag sa gitna ng ganitong kritikal na sitwasyon? Ngunit nang magpakita ang screen ng konektadong tawag, nanlaki ang mata ni Dante nang makita kung sino ang nasa kabilang linya. Sa screen ng cellphone, nakita ang mukha ni Ana. Ang kanyang asawa ay nakaupo nang napaka-relax sa sofa sa sala. Sa parehong lugar kung saan siya iniwan ni Dante. 15 minuto na ang nakakaraan. Gayunpaman, ang mukha ni Ana ay walang anumang senyales ng kalungkutan, takot, o pagkabahala. Ang babae ay mukhang kalmado. Hawak niya ang isang tasa ng tsaa na may manipis na usok pa rin at iniinom niya ito ng may kagandahan. Ang tingin ni Ana sa pamamagitan ng camera screen ay tumagos direkta sa mental na depensa ni Dante na biglang nagpamalas sa lalaki ng isang napakateribling katotohanan. Ana, tulungan mo ako. Gusto nila akong patayin. Pakiusap. Ipaliwanag mo sa kanila kung ano talaga ang perang iyon. Sabihin mo sa kanila, ibabalik ko na agad ngayon din. Sigaw ni Dante, na nanginginig ang boses na halo ng hikbi. Ang kanyang ego bilang padre de pamilya, na laging ipinagmamalaki niya, ay ngayon ay wasak na. Nagmamakaawa siya tulad ng isang bilanggo na naghihintay ng parusa. Hindi sinagot ni Ana ang sigaw ng kanyang asawa. Ngumiti lang siya ng bahagya. Isang ngiti na nagpatigas sa dugo ni Dante. Pagkatapos ay kinuha ni Andika ang cellphone, itinuro ang kamera sa kanyang sariling mukha, at kinausap si Ana nang may napakagalang na tono. Napakalaking kaibahan sa kanyang magaspang na pagtrato kay Dante. Ilang segundo na ang nakakaraan. Ginang Ana, tapos na ang aming misyon. Ang iyong patibong ay nakain na ng daga na ito. Naharang namin sila sa hangganan ng lungsod.
Ano ang dapat naming gawin sa daga ng kalsada na ito, kasama ang kanyang kabit? Ulat ni Andika, nang may matigas na boses. Nang marinig ang pag-uusap na iyon, tila sinagasaan ng kidlat ang isip ni Dante. Ang salitang iyon ay nagpamulat sa kanya na hindi ito nagkataon lang. Ang 7 milyong piso na kanyang inagaw, ang kadalian ng paglilipat ng pondo, at ang nakamamatay na atake na ito, ay lahat ng bahagi ng plano ng kanyang asawa. Ngayon lang niya napagtanto na si Ana, ang babaeng matagal na niyang itinuturing na mahina at hangal, ay ang taong kumokontrol sa mga nakakatakot na taong ito. Magaling. Andika, gusto kong dalhin mo silang dalawa pabalik sa bahay ko ngayon din. Huwag mong saktan sila masyado. Gusto kong nasa ganap silang malay habang sinisira ko sila. Dalhin mo sila sa harap ko. Gusto kong makita ang aking asawa na lumuhod mismo sa aking paanan, sabi ni Ana mula sa kabilang linya ng telepono. Ang kanyang boses ay tila kalmado. Ngunit ang bawat salitang lumabas ay tila isang punyal na tumusok, direkta sa puso ni Dante. Agad na pinutol ni Ana ang tawag. Isinilid ni Andika ang cellphone sa bulsa ng kanyang jacket at tumayo ng nakataas sa ibabaw ni Dante. Nagbigay siya ng maikling senyales sa kanyang mga tauhan. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, 2 malalaking lalaki ang sapilitang hinila ang braso ni Dante at kinaladkad siya patungo sa kanilang sasakyan. Mahinang lumaban si Dante, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Sa likuran niya, sapilitan ding kinaladkad si Hila. Ang sigaw ng babae ay pumutol sa katahimikan ng kalsada. Pareho silang itinapon sa madilim na sasakyan. Tulad ng isang tambak na walang kwentang bagay. Isinara ng mahigpit ang pinto. Pinutol ang lahat ng pag-asa ni Dante na makatakas. Sa dilim ng cabin ng sasakyan, umiyak na lang si Dante. Nagdadalamhati sa kanyang kamangmangan. Napagtanto na kakapasok lang niya sa hukay ng impyerno, na hinukay ng kanyang sariling asawa. 3 buwan bago ang nakakakilabot na gabi ng pananambang. Ang buhay mag-asawa ni Ana at Dante ay tila normal lang sa labas. Ngunit sa kanyang puso, alam na ni Ana ang lahat ng kasamaan ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Dante, hindi sinasadyang natuklasan ni Ana ang mga nakakadiring mensahe sa cellphone ng asawa. Ang mga mensahe ay mula kay Hila. Sa pag-uusap, hindi lang tungkol sa kanilang pagtataksil ang pinag-uusapan ni Dante, kundi nagpaplano rin siya ng mas masama pa. Nangako si Dante kay Hila na hahanap siya ng paraan para kunin ang lahat ng ipon ni Ana bago ipawalang bisa ang kanilang kasal, annulment, at basta na lang itapon. Hayagan pang ang minura ni Dante si Ana sa mensahe. Tinatawag ang kanyang asawa na isang hangal at madaling linlangin. Binabasa ang lahat ng mensahe. Parang gumuho ang puso ni Ana. Ngunit sandali lang bumuhos ang kanyang luha. Bilang isang babae na sanay mag-isip ng lohikal at may kalkulasyon, mabilis na napalitan ng malamig na galit ang kalungkutan. Napagtanto ni Ana na ang pag-iyak, pagmumura, o pakikipag-away sa kanyang asawa ay walang maidudulot kundi nakakapagod na pag-aaway. Si Dante ay isang lalaki na napakahusay magmanipula ng sitwasyon at hinding-hindi kailanman aaminin ang kanyang mga pagkakamali. Kaya naman, nagpa siya si Ana na huwag magpadalos-dalos. Binura niya ang kanyang mga bakas sa cellphone ni Dante. Ibinalik ang communication device sa dating lugar. At nagsimulang magplano ng paghihiganti na magpapapagsisi sa kanyang asawa sa kanyang mga ginawa habang buhay. Hindi alam ni Dante kung sino talaga si Ana. Sa bahay, si Ana ay laging nagpakita bilang isang tahimik at masunuring asawa. Ngunit sa labas ng bahay, si Ana ay isang napakatalinong high-level accountant. Nagtatrabaho siya para sa isang top-tier lending organization na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Mr. Santos. Ang organisasyon na ito ay hindi ordinaryong lugar ng pagpapautang, pinamamahalaan nila ang milyon-milyong piso at kilala sa kanilang kalupitan sa pagkolekta ng utang. Walang sino man ang naglalakas loob na magkaroon ng masamang pakikitungo kay Mr. Santos. Si Ana ang utak sa likod ng maayos na pag-ikot ng pera sa organisasyon. Tinitiyak na ang bawat piso
ay naitala ng maayos at ligtas mula sa pagsubaybay ng mga awtoridad. Ang katalinuhan ni Ana ang nagpataas sa respeto at tiwala ni Mr. Santos sa kanya. Kinabukasan, matapos matuklasan ang ebidensya ng pagtataksil, pumunta si Ana upang makipagkita kay Mr. Santos sa kanyang pribadong opisina. Ang silid na iyon ay napakalawak, pinangungunahan ng madilim na kulay, at nagpapahiwatig ng napakalakas na aura ng pananakot. Nakaupo si Mr. Santos sa likod ng kanyang malaking mesa, nakikinig sa bawat salita ni Ana ng maingat. Ikinuwento ni Ana ang lahat ng masamang plano ng kanyang asawa nang walang tinatago. Hindi siya humingi ng awa, bagkus ay nag-alok ng isang napakatalinong senaryo. Humingi si Ana ng pahintulot sa kanyang boss na gamitin ang bahagi ng operational funds ng organisasyon bilang pain upang bitaghin ang kanyang asawa sa isang legal at utang na hindi kailanman malulutas. Mr. Santos, humihingi ako ng pahintulot na ilagay ang 7 milyong piso na pondo sa isang temporary account na maaaring ma-access ng aking asawa. Kilala ko ang kanyang ugali, ang kanyang kasakiman ay mas malaki pa sa kanyang katinuan. Sa sandaling makita niya ang perang iyon, tiyak na ililipat niya ito sa kanyang personal account upang tumakas kasama ang kanyang kabit. Paliwanag ni Ana na napakakalmado ang boses at puno ng kumpiyansa. Tiningnan ni Mr. Santos si Ana nang may mapagpasyang tingin. Ang lalaking may edad ay sumandal sa kanyang malaking leather chair. Lubos niyang naiintindihan ang kaisipan ng kanyang pinagkakatiwalaang accountant. Sigurado ka bang ganoon kahangal ang iyong asawa para kainin ang pain na iyon, Ana? At ano ang pakinabang ng aking panig kung ipapahiram ko ang ganoong kalaking halaga para sa iyong personal na usapin? Tanong ni Mr. Santos nang may mabigat na tono. Lubos akong sigurado na kung ililipat niya ang pondong iyon sa kanyang personal na account nang walang nakasulat na pahintulot, malinaw na makikita ang kanyang banking trail. Sa ilalim ng batas at mga alituntunin ng ating organisasyon, siya ay itinuturing na magnanakaw at naglilihis ng pondo. May karapatan ng organisasyon na maningil ng 10 beses ang multa sa halaga ng perang ninakaw. Ang 7 milyong piso ay babalik sa iyo ng buo sa loob lamang ng ilang oras. Ngunit ang aking asawa ay magmamana ng utang na 70 milyong piso kasama ang patuloy na interes na ganap na magiging iyo. Bilang kapalit, sisiguraduhin ko na ang financial report ng organisasyon ngayong buwan ay magbibigay sa iyo ng doble ng kita. Sagot ni Ana ng walang pag-aalinlangan. Sandaling natahimik si Mr. Santos. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang malakas na tawa mula sa kanyang bibig. Lubos niyang nagustuhan ang malupit at sistematikong pag-iisip ni Ana. Ang plano ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanyang organisasyon at kasabay nito ay nagbibigay ng karampatang aral sa sinumang naglalakas loob na gambalain ang kanyang mahalagang ari-arian. Sige, Ana, sumasang-ayon ako sa iyong plano. Ilipat ang 7 milyong piso sa account na inihanda mo. Uutusan ko si Andika at ang kanyang koponan na maging handa sa sandaling hawakan ng iyong asawa ang pera. Hindi na siya ang iyong asawa, kundi isang takas ng aking organisasyon. Mararamdaman niya ang bunga ng kanyang pagkuha ng aking pera. Desididong sabi ni Mr. Santos, habang matigas na tumango, balik sa kasalukuyan. Ang planong maingat, na inihanda 3 buwan na, ang nakakaraan, ay naganap na ng perpekto. Ligtas na naihatid ni Ana ang kanilang mga anak sa bahay ng kanyang kapatid kaninang umaga. Walang inosenteng bata ang makakarinig sa gulo. Ngayong gabi, nakaupo si Ana sa kanyang sala. Inilapag ang kanyang tasa ng tsaa, na ngayon ay wala ng laman. Sumilip siya sa pangunahing pinto, naghihintay kay Andika na dalhin ang pinakamagandang regalo na kailanman ay inihanda niya para sa kanyang sarili. Lahat ng pagpapahiya, pagsisinungaling, at pagtataksil na ginawa ni Dante ay agad na mababayaran. Ngayong gabi, ang 7 milyong piso ay naging pinakanakamamatay na sandata na hindi kailanman inisip ni Dante. Narinig ang mabibigat na yabag na papalapit mula sa labas ng bahay. Sinundan ng katok sa pinto. Tumayo si Ana mula sa kanyang sofa.
inayos ang kanyang damit, at dahan-dahang lumakad upang buksan ang pinto. Ang pangunahing pagtatanghal ng kanyang paghihiganti ay magsisimula pa lamang. Dahan-dahang bumukas ang pangunahing pinto. Inilantad ang figura ni Ana na nakatayo ng tuwid at kalmado. Ang babae ay tumingin diretso. Sinalubong ang kanyang mga bisita nang walang anumang ekspresyon sa mukha. Sa labas ng pinto, malamig ang hangin ng gabi na tumatagos sa buto, ngunit ang hangin sa loob ng silid ay mas nakakapanindig balahibo. Nakatayo si Andika sa pinakaunang hilera, bahagyang yumuko bilang tanda ng malalim na paggalang kay Ana. Sa likod ni Andika, dalawang malalaking lalaki ang pumasok, habang walang pakundangan na kinaladkad ang katawan ni Dante. Pagkatapos ay basta nalang itinapon ang katawan ni Dante sa sahig ng sala, na nagdulot ng malakas na tunog. Ang lalaki na ilang oras na ang nakaraan ay sumigaw ng puno ng pagmamalaki at kayabangan, ay ngayon ay nakahiga ng walang lakas sa ilalim ng paa ng kanyang sariling asawa. Ang damit na suot niya ay napakadumi at gusot, puno ang kanyang mukha ng mga pasa, at nahihirapan siyang huminga. Naghahanap ng suplay ng hangin. Hindi nagtagal, itinulak din si Hila sa loob ng silid. Natumba ang babae sa kanyang sariling paa at bumagsak na nakaupo sa sulok ng silid. Patuloy pa rin ang kanyang pag-iyak. Patuloy na umaagos ang kanyang luha sa kanyang mukha. Sinisira ang lahat ng makeup na kanina ay makapal niyang inilagay. Yumuko si Hila sa takot. Kinuskos ang dulo ng kanyang damit. Hindi naglakas loob na tumingin sa sinuman sa loob ng silid, lalo na sa mukha ni Ana. Ang sala na karaniwan ay tahimik at mapayapa ay naging isang napakateribleng silid ng hukuman para kina Dante at sa kanyang kabit. Ang mga malalaking guwardiya ay kumalat sa lahat ng sulok ng silid. Sinara ang pangunahing pinto at nilock ang lahat ng daanan palabas. Tinitiyak na wala ni isa sa dalawang traidor ang makakatakas ngayong gabi. Dahan-dahang lumapit si Ana, papalapit sa katawan ng kanyang asawa na nakabaluktot pa rin sa malamig na sahig na tile. Ang tunog ng mga yabag ni Ana ay malinaw na naririnig, na pumutol sa nakakapanindig balahibo na katahimikan. Tila bawat hakbang ay ang martilyo ng isang hukom na naglalabas ng sentensya ng kamatayan. Sa pilitang itinaas ni Dante ang kanyang ulo, ang kanyang namamagang mata ay tumingin sa mukha ng kanyang asawa nang may tingin na puno ng pagkalito, takot, at matinding di makapaniwala. Sinubukan pa rin niyang intindihin ang mapait na katotohanan na ang babaeng matagal na niyang inaapi, sinisigawan, at minamaliit ay ngayon ay nakatayo sa ibabaw niya. Bilang isang figura na may ganap na kontrol sa kanyang buhay at kamatayan, sinubukan ni Dante na buksan ang kanyang bibig upang magsalita. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at matigas. Ana, tulungan mo ako. Pakiusap. Iligtas mo ako. Patawarin mo ako. Sabihin mo sa mga taong ito na ito ay isang pagkakamali lamang. Wala akong intensyon na nakawin ang pera ng sinuman. Ibabalik ko ang lahat sa iyo ngayon din. Pakiusap. Ihinto mo na ang lahat ng ito. Ana, ungol ni Dante, na nanginginig ang boses. Gumapang siya ng hirap papalapit sa paanan ni Ana. Pagkatapos ay niyakap ng mahigpit ang bukong-bukong ng kanyang asawa. Tila iyon ang kanyang tanging salbabida sa gitna ng bagyo sa karagatan. Ang pagmamataas at dangal ni Dante bilang isang lalaking pinuno ng sambahayan ay ngayon ay wasak na. Walang natitira ni isang bakas. Ang lalaking pakiramdam niya ay may karapatan sa lahat ay ngayon ay umiiyak ng umiyak at nagpakumbaba sa pinakamababang antas. Hindi agad sumagot si Ana. Hinayaan niyang umiyak at magmakaawa ang kanyang asawa sa kanyang paanan sa loob ng ilang sandali. Gusto niyang maramdaman nang lubusan ni Dante ang pagpapahiya na nakakasira ng puso, maramdaman kung paano maging mahina, walang kakayahan, at yuyurakan ang kanyang dangal. Sa loob ng maraming taon ng pag-aasawa, laging nilunok ni Ana ang lahat ng panlalait at pagmumura ng kanyang asawa ng tahimik. At ngayon ang pinakamagandang oras upang baligtarin ang sitwasyon. Sa napakaganda at regular na galaw, dahan-dahang lumuhod si Ana upang ipantay ang kanyang mukha kay Dante. Mariin niyang tinitigan ang pares ng mata ng kanyang asawa
na puno ng matinding takot. Itinaas ni Ana ang kanyang kanang kamay at dahan-dahang pinisil ng ilang beses ang pisngi ni Dante. Hindi malakas ang pisil na iyon, ngunit mas masakit at nakakapahiya ito kaysa sa anumang pisikal na suntok. Naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin kaninang hapon bago ka umalis dala ang pera? Sumigaw ka ng napakalakas na ikaw ang padre de pamilya dito. Sinabi mo na mayroon kang ganap na karapatan sa lahat. At pakiramdam mo ay napakalakas mo upang kunin ang anumang gusto mo. Pakiramdam mo ba ay makapangyarihan ka pa rin ngayon, mahal? Bulong ni Ana, na napakakalmado ang boses, ngunit puno ng nakamamatay na pangungutya. Mabilis na umiling si Dante. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa likod ng kamay ni Ana. Mas lalo siyang humawak ng mahigpit sa paa ng kanyang asawa, patuloy na bumubulong ng patawad ng walang tigil. Ngunit mabilis na binawi ni Ana ang kanyang paa. Inalis ang yakap ng kanyang asawa at tumayo muli na may tingin ng pagkasuklam. Dapat mong malaman ang isang napakahalagang bagay. Ang 7 milyong piso na kinuha mo ay hindi sa akin. Ito ay ang operational fund ng isang napakatakot na top-tier lending organization. At dahil sinadya mong ilipat ang pondong iyon sa iyong personal account nang walang opisyal na pahintulot sa mata ng batas, ikaw ay nagkasala ng paglustay ng pondo ng organisasyon. Ang mga alituntunin sa lugar na iyon ay napakalinaw at hindi mapag-uusapan. Sino man na naglalakas loob na hawakan ang kanilang pera nang walang pahintulot ay dapat magbayad ng multa na 10 beses ang halaga ng ninakaw. Kaya, dahil pakiramdam mo ay ikaw ang padre de pamilya, na may karapatan sa lahat, pakiusap. Bayaran mo ang utang na 70 milyong piso, na ikaw mismo ang gumawa ngayong araw. Sabi ni Ana, na malakas at napakalinaw ang boses, sinisiguro na ang bawat pantig ay perpektong maririnig sa tenga ni Dante at Hila. Nang marinig ang halagang 70 milyong piso, biglang nasakal ang hininga ni Dante sa kanyang lalamunan. Nanlaki ang kanyang mga mata, hanggang sa halos lumabas ang kanyang mga eyeball. Naramdaman niyang umikot ang kanyang ulo, at nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Ang 70 milyong piso ay isang halaga na hinding-hindi niya kailanman makokolekta sa buong buhay niya. Kahit pa magtrabaho siya araw at gabi, nang walang tigil hanggang mamatay. Natanto niya na ang kanyang iresponsableng pagkilos, na agawin ang pera ng kanyang asawa, ay nagtulak sa kanya sa isang napakalalim at nakamamatay na hukay ng utang. Sa sulok ng silid, si Hila na kanina pa umiiyak habang nakayuko ay agad na itinaas ang kanyang mukha nang marinig ang napakalaking halaga ng utang na iyon. Ang mukha ng babae ay namutla na parang patay. Ang buong katawan niya ay nagsimulang manginig ng mas matindi kaysa dati. Ang mga pantasya tungkol sa isang buhay na puno ng yaman at karangyaan na kanyang binuo kasama ni Dante ay nawasak sa isang iglap. Natanto niya na ang lalaking ipinagmamalaki niya. Ilang oras na ang nakaraan ay hindi isang mayaman, kundi isang naghihirap na nagtataglay ng nakamamatay na utang na 70 milyong piso. Nagsimulang dahan-dahan nang gumalaw si Hila. Lumayo sa posisyon ni Dante. Sinusubukang lumikha ng pinakamalaking distansya mula sa lalaki, na ngayon ay magdadala lamang ng malaking kapahamakan sa kanyang buhay. Ang nakakapanindig balahibo na katahimikan sa sala ay biglang naputol ng mahinang tunog ng palakpak, ngunit umalingaw-ngaw ito mula sa labas ng pangunahing pinto. Lahat ng ulo ay biglang lumingon sa pinagmulan ng tunog. Mula sa likod ng pinto, lumabas ang isang matandang lalaki na pumasok ng may buong paggalang. Ang lalaking iyon ay si Mr. Santos. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat at matatag. Ang kanyang presensya ay biglang nagpalamig sa temperatura sa loob ng silid at nagpabigat sa dibdib. Si Andika at ang lahat ng kanyang mga tauhan ay sabay-sabay na yumuko ng malalim nang makita ang kanilang pinakamataas na pinuno na pumasok sa silid. Umatras din si Ana. Binibigyan ng daan ang kanyang dakilang pinuno upang sakupin ang pagtatanghal. Dumaan si Mr. Santos kay Dante, na nanginginig pa rin, na nakahiga sa malamig na tile na sahig. Nagtungo siya sa solong upuan sa gitna ng silid, at umupo ng napakakalmado. Ang kanyang matatalim na mata ay umikot sa buong silid, sinusuri ang bawat takot na lumabas sa mukha ni Dante at Hila. Ang matandang lalaki ay nag-krus ng mga braso,
tinitigan si Dante. Nang may mapanlait na tingin, na tila tinitingnan niya ang isang maliit na insekto na napakasuklam-suklam at karapat-dapat na apakan agad. Kaya ito pala ang anyo ng hangal na lalaking naglakas loob na nakawin ang pera ng aking kumpanya. Akala ko ang taong naglakas loob na manghimasok sa aking pera ay may matinding tapang at katalinuhan. Ngunit ang nakikita ko ngayon ay isang duwag na umiiyak at nagmamaktol sa paanan ng kanyang sariling asawa. Sabi ni Mr. Santos, nang may mabigat na boses na umalingaw-ngaw sa silid. Hindi naglakas loob si Dante na tumingin sa mukha ni Mr. Santos. Ang aura ng banta na ipinalabas ng matandang lalaki ay masyadong malakas para sa kanya na harapin. Napagtanto niya na ang lalaking nasa harap niya ay hindi ordinaryong tao. Ito ay ang leader ng isang shadow syndicate na humahawak sa buhay ng maraming tao sa kanyang mga kamay. Lumuhod muli si Dante. Hinawakan ang sahig. Nagmakaawa ng may napakalungkot na boses. Patawad, boss! Wala akong alam na pera ninyo iyon. Maawa po kayo. Huwag ninyo akong patayin. Ibabalik ko ang 7 milyon. Ngunit huwag ninyong ipasa ang 70 milyong utang sa akin. Nagmamakaawa si Dante. Tuluyan nang nawalan ng dangal habang nanginginig sa sahig. Galit na huminga si Mr. Santos. Isinandal niya ang kanyang katawan sa sandalan ng upuan at kaswal na ipinag-krus ang kanyang mga binti. Ang mga alituntunin ay mga alituntunin. Walang sinuman sa mundong ito ang maaaring lumabag sa aking mga alituntunin nang hindi tumatanggap ng karampatang parusa. Sinadya mong kinuha at inilipat ang perang iyon sa iyong account. Mayroon kang dalawang pagpipilian ngayong gabi. Bayaran mo ang 70 milyong piso sa akin ngayon din o uutusan ko ang aking mga tauhan na kunin ang iyong buhay bilang kapalit? Sa tingin ko iyan ay isang patas na alok para sa isang magnanakaw. Matigas na sabi ni Mr. Santos nang walang anumang puwang para sa tawaran. Nang marinig ang salitang buhay, bilang taya, tuluyan nang nawalan ng katinuan si Dante. Umiyak siya ng umiyak. Pinagpapalo ang sahig. Gamit ang kanyang mga kamao. Sa kritikal na sandaling ito, si Hila na kanina pa nakabaluktot sa sulong ng silid ay biglang tumayo. Pinunasan ng babae ang kanyang mga luha ng marahas. Ang takot na mawalan ng buhay. At ang ayaw niyang pasanin ang pasanin ng utang ang nagpalabas sa kanyang totoong pagkatao. Mabilis na lumapit si Hila. Itinuro-turo ang mukha ni Dante, gamit ang kanyang hintuturo. Kasalanan niya lahat ito, boss. Ang mahirap at hangal na lalaking ito, ang nagplano ng lahat. Siya ang kumuha ng perang iyon, at pinilit akong sumama upang tumakas. Wala akong alam tungkol sa 7 milyong piso na iyon. Wala akong kinalaman sa paglustay ng pondo na ito. Ayaw kong mamatay para sa nakakadiring lalaking ito. Sigaw ni Hila na ang boses ay nakakabingi sa sinumang nakarinig. Nagulat si Dante. Tiningnan niya si Hila na nakabuka ang bibig, hindi makapaniwala sa narinig. Ang babaeng laging matatamis ang salita, na nangakong makakasama niya habang buhay, at laging pumupuri sa kanya, bilang pinakamagaling na lalaki, ay ngayon ay itinapon siya sa apoy, upang iligtas ang sarili. Hindi tumigil doon si Hila. Agad na tinanggal ng babae ang kanyang kwintas, bracelet, at mamahaling singsing na nakakabit sa kanyang katawan. Ang mga alahas na binili ni Dante ilang oras na ang nakalipas, gamit ang maliit na bahagi ng pera. Inihagis ni Hila ang mga alahas kay Dante, nang may puot. Kunin mo ang lahat ng basura na ito. Ayaw kong magsuot ng ninakaw na gamit. Ikaw ay isang walang kwentang lalaki. Isang gago na nagbitag sa ibang tao sa malaking problema. Boss, pakiusap. Hayaan ninyo akong umalis. Lubos akong nagmamakaawa. Dagdag ni Hila, habang nagmamakaawa kay Mr. Santos. Tiningnan ni Mr. Santos ang pagtataksil na iyon, nang may ngiting mapanlait sa kanyang labi. Malakas siyang tumawa. Isang tawa na puno ng pagpapahiya at kalupitan. Lubos na nagustuhan ni Mr. Santos ang makita ang pagkasira ng isip ng mga sakim na tao, tulad nilang dalawa. Pagkatapos ay pinigilan niya ang kanyang tawa, at matalim na tumingin kay Hila. Akala mo ba makakaalis ka ng ganoon kadali,
Pagkatapos mong kasama na masiyahan sa ninakaw kong pera, ginugol mo na ang bahagi ng aking pondo para sa mga alahas at kasiyahan. Sa aking paningin, ikaw ay kasama sa krimen na kasing nagkasala ng daga sa lupa na ito. Kailangan mong managot, sabi ni Mr. Santos nang may napakalamig at nakamamatay na boses. Agad na tumayo si Hila. Namutla ang kanyang mukha. Mabilis siyang umiling. Nilayo na tumakas patungo sa likod ng pinto. Ngunit bago pa man siya makahakbang ng malayo, dalawang malalaking guwardiya ang humawak sa kanyang dalawang braso. Nang napakahigpit, nang gilalas at sumigaw ng hysterical si Hila. Dalhin ang babaeng ito sa aming lugar ng trabaho. Magtatrabaho siya ng sapilitan araw-araw, araw at gabi, nang walang bayad hanggang mabayaran ang kanyang bahagi ng utang. Kung lumaban siya, tiyakin na hindi na siya makakalakad muli. Utos ni Mr. Santos nang may kalupitan. Sa pilitang kinaladkad si Hila palabas ng silid. Ang sigaw at unggol ng babae ay napakalakas na umalingaw-ngaw. Tinatawag ang pangalan ni Dante upang humingi ng tulong. Ngunit si Dante ay nakayuko lamang. Matigas. Nanginginig ang kanyang katawan sa takot na makita ang kapalaran ng kanyang kabit. Nagsara ng mahigpit ang pinto. Pinutol ang tunog ng pag-iyak ni Hila. Ngayon sa loob ng silid na iyon, si Dante ay nag-iisa na humaharap sa galit ng may-ari ng pera nang walang sino man na makakatulong sa kanya mula sa ganap na pagkawasak. Ang papalayo at tuluyang paglaho ng mga sigaw ni Hila sa likod ng pangunahing pinto ay nag-iwan ng matinding at nakakapanindig balahibong katahimikan sa sala. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nagyelo, humihigpit sa dibdib ng sinumang humihinga dito. Si Dante ay nakasubsob pa rin sa malamig na tile na sahig. Nanginginig ang kanyang katawan nang hindi mapigilan. Malamig na pawis ang bumuhos sa kanyang sentido at leeg. Halo ng luha ng takot na patuloy na umaagos. Napagtanto niya na ang banta mula kay Mr. Santos ay hindi lamang isang simpleng gulo. Ang matandang lalaki na nakaupo nang may buong karangalan sa kanyang harapan ay may ganap na kapangyarihan upang kunin ang kanyang buhay ngayong gabi nang walang sinumang pakialam. Ang larawan ng mga nakakatakot na pagpapahirap at kamatayan ay patuloy na umiikot sa isip ni Dante na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang lalaki na sa loob ng maraming taon ay laging ipinagmamalaki ang kanyang sarili bilang pinuno ng pamilya, ay ngayon ay lubusang nawasak, naging pinakahamak na alabok. Wala ng dangal, wala ng pagmamataas, at wala ng malakas na boses na laging ginagamit niya upang apihin ang kanyang asawa. Ngayon si Dante ay isang naghihirap lamang na naghihintay ng kanyang pagbitay. Pinutol ni Mr. Santos ang katahimikan nang marahan na tila kulog sa tenga ni Dante. Sumilip ang lalaking pinuno ng sindikato nang nagpapautang sa kanyang mamahaling relo nang may tinging pagkabagot. Tila ang pag-aasikaso sa buhay ni Dante ay isang walang saysay na pag-aaksaya ng oras. Pagkatapos ay tinitigan niya si Dante ng may matalim at nakamamatay na tingin. Nagbigay si Mr. Santos ng huling babala na tapos na ang oras ng paglalaro. Muli niyang iginiit na dapat agad na bayaran ni Dante ang multa na 70 milyong piso ngayon din, o ang kanyang buhay ang magiging karampatang bayad sa kanyang pagmamataas sa pagnanakaw ng operational funds. Dahan-dahang itinaas ni Mr. Santos ang kanyang kamay. Nagbibigay ng maliit na senyales kay Andika. Nang makita ang senyales na iyon, agad na lumapit si Andika kay Dante habang naglalabas ng isang matalim na bagay mula sa likod ng kanyang madilim na kasuotan. Kumikinang ang liwanag mula sa matalim na bagay, sumilaw sa mata ni Dante at nagpatigil sa kanyang puso sa sandaling iyon. Agad na sumalakay ang matinding takot sa lahat ng ugat ni Dante. Pilit siyang gumagapang paatras nang may pagkabahala hanggang sa tumama ang kanyang likod sa paa ng mesa. Sa matinding kawalan ng pag-asa at nasa bingit ng kamatayan, muling lumingon si Dante kay Ana. Si Ana ay nakatayo pa rin ng napakakalmado sa kanyang lugar. Ang kanyang mukha ay blanko. Walang emosyon. Pinapanood ang bawat sakit ng kanyang asawa nang may malamig na tingin. Muling gumapang si Dante patungo sa kanyang asawa. Hindi pinansin ang sakit sa kanyang tuhod na dumula sa sahig.
Niyakap niya ng mahigpit ang paa ni Ana. Umiyak si Dante. Umungol at nagmakaawa. Nang may napakalungkot na boses, itinapon ang natitirang dignidad niya bilang isang lalaki. Nagmakaawa siya na gamitin ni Ana ang kanyang impluwensya sa harap ni Mr. Santos upang iligtas ang kanyang buhay. Nangako si Dante na gagawin ang lahat, susundin ang lahat ng utos, at magiging alipin ng kanyang asawa basta't payagan siyang mabuhay upang makita ang pagsikat ng araw kinabukasan. Patuloy siyang nag-iingay. Nagbibigkas ng libu-libong salita ng paumanhin para sa lahat ng pagtataksil, kalupitan, at pakikiapid na kanyang nagawa. Sa lahat ng panahong ito, yumuko si Ana at tinitigan ang tuktok ng ulo ng kanyang asawa. Wala ni katiting na awa ang sumagi sa kanyang puso. Ang mga sugat na inukit ni Dante sa loob ng maraming taon ay nagpatay na sa kanyang puso para sa lalaking ito. Ngunit, upang maisakatuparan ang kanyang planong paghihiganti hanggang sa pinakaperpektong yugto, dahan-dahang itinaas ni Ana ang kanyang mukha at tumingin diretso kay Mr. Santos. Sa napakakalmado at kalkuladong boses, humingi ng pahintulot si Ana sa kanyang boss na magsalita. Nag-alok siya ng isang kasunduan. Ipinahayag ni Ana ang kanyang kahandaang maging tagapanagot sa buhay ni Dante ngayong gabi. Basta't handa ang kanyang asawa na tuparin ang lahat ng kanyang matinding kahilingan nang walang pagtanggi. Ngumiti ng bahagya si Mr. Santos. Isang ngiti na puno ng nakatagong kahulugan. Tumango siya bilang tanda ng pag-apruba. Pagkatapos ay inutusan si Andika na umatras at bigyan ng puwang si Ana upang tapusin ang kanyang mga usapin. Santos sa pagtatanghal ng katalinuhan ng kanyang pinagkakatiwalaang accountant sa pagsira sa kanyang kalaban sa legal at mental na paraan. Nang marinig na handa si Ana na maging tagapanagot sa kanyang buhay, agad na itinaas ni Dante ang kanyang mukha na puno ng pag-asa. Nagniningning ang kanyang mga mata sa gitna ng kanyang mga luha. Mabilis siyang tumango. Sumang-ayon sa anumang kondisyon na ilalabas ng kanyang asawa nang walang pag-aalinlangan. Para sa kanya ngayon, ang pinakamahalaga ay hindi siya mawalan ng buhay sa kamay ng mga nakakatakot na taong iyon. Pagkatapos ay lumingon si Ana kay Andika at nagbigay ng senyales na tango. Agad na lumapit si Andika. Sa isang briefcase na nakalagay sa sulok ng silid, binuksan niya ang bag at inilabas ang isang tambak ng medyo makapal na papel at isang panulat. Inilagay ni Andika ang lahat ng mga dokumento sa mesa sa harap ni Dante. Ang mga dokumento ay inihanda ng maingat at detalyado ni Ana noon pa man. Naghihintay ng tamang oras upang bitaghin ang kanyang asawa sa isang legal na bitag na hindi maaaring kanselahin. Tiniyak ko ang iyong buhay ngayong gabi upang hindi ka patayin ni Mr. Santos. Ngunit bilang kapalit, kailangan mong pirmahan ang lahat ng mga dokumentong ito, ngayon din nang walang maraming tanong. Ito ay mga dokumentong nagpapatunay na hindi ka tututol sa isasampa kong annulment case. Narito rin ang waiver ng iyong karapatan sa ating conjugal property, kasama ang bahay na ito, at ang kasulatan ng pag-ubaya sa buong karapatan sa pag-aalaga ng mga bata ng walang visitation rights, lupa, at lahat ng motor vehicle ay magiging ganap na pag-aari ko ng walang anumang matitira para sa iyo. Sabi ni Ana, na napakakalmado ang boses. Pinuputol ang lahat ng pag-asa ni Dante na makahinga ng maluwag. Tiningnan ni Dante ang tambak ng papel na may halo-halong damdamin. Ang kondisyon na inilagay ng kanyang asawa ay talagang mag-aalis ng lahat ng kanyang yaman at buhay. Hanggang sa wala na siyang matitira sa mundong ito. Ngunit nang lumingon siya kay Andika, na nakatayo pa rin na may nagbabantang tingin, at kay Mr. Santos, na nakatingin sa kanya nang may nakamamatay na ngiti. Napagtanto ni Dante na wala siyang anumang posisyon sa negosasyon. Sa nanginginig na kamay, kinuha ni Dante ang panulat. Mas lalong bumuhos ang kanyang luha. Nang hawakan ng dulo ng panulat, ang ibabaw ng papel. Nilagdaan niya ang bawat pahina na itinuro ng daliri ni Ana. Nilagdaan niya ang pagkawala ng kanyang mga anak. Nilagdaan niya ang pagkawala ng kanyang tahanan. At nilagdaan niya ang kanyang sariling pagkawasak bilang isang lalaki. Matapos pirmahan ang huling pahina,
Binitiwan ni Dante ang panulat hanggang sa gumulong ito sa sahig. Ibinaba niya ang kanyang ulo ng malalim. Pakiramdam niya ay nawala na ang lahat, ngunit hindi pa tapos ang kanyang paghihirap. Kinuha ni Ana ang lahat ng mga dokumento na napirmahan na. Sinuri ng maingat, at ngumiti ng nasiyahan. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang huling pahina, na nakatago sa pinakailalim ng tambak. Ang pahina na iyon ay mayroong logo ng organisasyon ni Mr. Santos sa itaas na bahagi. Ibinagsak ni Ana ang papel sa harap ng mukha ni Dante. Ibinigay mo na sa akin ang lahat ng iyong ari-arian, at sapat na iyon upang bayaran ang iyong buhay ngayong gabi mula kay Mr. Santos. Ngunit ang iyong mga ari-arian ay hindi sapat upang takpan ang kabuuang multa na 70 milyong piso para sa pagnanakaw na iyong ginawa. Ang huling sulat na pinirmahan mo nang hindi mo binabasa ay isang pahayag ng pagkilala sa utang. Ang natitirang utang na 70 milyong piso ay opisyal ng iyong personal na responsibilidad ng buo, kasama ang patuloy na interes na dapat mong bayaran bawat buwan sa organisasyon. Maligayang pagtanggap sa natitirang bahagi ng iyong buhay bilang isang aliping walang katapusan ang pagbabayad sa mga kasalanan. Dante. Sabi ni Ana na mahina ang boses, ngunit may napakalaking kapangyarihan sa pagwasak sa tenga ng kanyang asawa. Umiyak ng mahina si Dante. Napagtanto na kakabenta lang niya ng kanyang kaluluwa sa isang impyerno na walang katapusan. Matapos makumpleto ang lahat ng proseso ng pagpirma ng mga dokumento at ideklarang legal, tumayo si Mr. Santos mula sa kanyang upuan nang may marangal na galaw. Inayos niya ng sandali ang kanyang damit. Tinitigan ng may kasiyahan ang tambak ng mga dokumento na ngayon ay nagsisigurado ng malaking kita para sa kanyang organisasyon. Pagkatapos ay maikling tumango kay Ana nang walang sinasabing salita kay Dante na nakahiga pa rin ng walang lakas sa sahig. Tumalikod ang nakakatakot na lider ng organisasyon at lumabas ng bahay. Si Andika at ang lahat ng iba pang malalaking lalaki ay agad na sumunod sa kanilang boss. Iniiwan ang sala sa isang maayos at regular na hilera. Ang pangunahing pinto ng bahay ay iniwang nakabukas ng malawak. Hinayaan ang napakalamig na hangin ng gabi na pumasok at humaplos sa silid. Ang pag-alis ng mga taong iyon ay nagdala ng banta ng pisikal na kamatayan na nagpahirap kay Dante. Gayunpaman, ang bigat na iniwan ay mas mabigat at sumasakal sa kanyang leeg hanggang sa nahihirapan siyang huminga. Nakatayo si Ana ngayon, na matigas sa gitna ng silid. Mahigpit na hawak ang lahat ng mga dokumento na naging patunay ng kanyang ganap na tagumpay laban sa pagtataksil ng kanyang asawa. Tiningnan niya ang paligid ng silid, inaabsorb ang katotohanan na ang gusali na ito, kasama ang lahat ng nilalaman nito, ay ngayon ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at pag-aari mag-isa. Wala nang pakialam si Dante. Wala nang takot na paalisin. At wala nang mayabang na figura na maaaring mang-api sa kanya sa ilalim ng bubong na ito. Pagkatapos ay ibinaba ni Ana ang kanyang tingin. Tinitigan ang lalaki na minsan niyang iginagalang bilang kanyang kapareha sa buhay. Nakaluhod pa rin si Dante sa tile. Ang kanyang mukha ay nakatingin ng blanko sa sahig. Tila ang kanyang kaluluwa ay sa pilitang inalis mula sa kanyang katawan. Talagang mukhang napakalungkot ng lalaki. Marumi, at walang natitirang pagmamataas. Ang lahat ng ating usapin ay tapos na sa legal na nakasulat at sa oral na kasunduan. Ang bahay na ito ay ngayon ay 100% na pag-aari ko. Bawat sulok ng gusaling ito, bawat kasangkapan sa loob nito ay hindi na sa iyo. Tumayo ka at lumabas ka sa bahay ko ngayon din. Ayaw kong makita ang mukha mo na nagpaparumi sa aking paningin. Nang matagal pa, utos ni Ana ng napakakalat na boses. Tila pinapaalis niya ang isang nakakagambalang hayop na pumasok sa kanyang tirahan. Nang marinig ang malamig at walang awang pagtataboy, sa pilitang itinaas ni Dante ang kanyang ulo. Ang kanyang namamagang at namumulang mga mata ay tumingin kay Ana na may natitirang pag-asa na nagliliyab pa rin. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga labi na bitak-bitak upang humingi ng kaunting pagpapahintulot. Humingi si Dante ng pahintulot na pumasok sa kwarto. Nilayo na kumuha ng pamalit na damit. Ang kanyang cellphone
o kahit man lang ang wallet na naglalaman ng kanyang identification card. Hindi niya maiisip kung paano mabuhay sa labas doon, sa gitna ng madilim na gabi, nang walang dalang anuman, kundi ang maruming damit na nakasuot sa kanya ngayon. Ngunit mabilis na umiling si Ana ng matigas, pinutol ang lahat ng pag-asa ni Dante. Ang babae ay umatras ng isang hakbang, lumayo sa kanyang asawa, pagkatapos ay itinuro ng diretsyo ang pangunahing pinto, na nakabukas pa rin na humaharap sa gabi. Wala ka ng karapatan dito. Lahat ng gamit sa bahay na ito, kasama ang damit na binili mo mula sa pera na inipon ko, ay akin. Lalabas ka ngayong gabi na suot ang damit na suot mo ngayon. Kagaya ng plano mo nang nag-impake ka ng maleta at nilayon mong iwanan ako kaninang hapon para sa iyong kabit. Ang kaibahan ngayon ay hindi mo dala ang 7 milyong piso at wala ka na. Umalis ka dito. Bago ko tawagin ang mga security guard ng komunidad upang sapilitan kang ilabas, banta ni Ana, nang walang kaunting pag-aalinlangan sa kanyang boses. Napagtanto ni Dante na ang anumang uri ng paglaban ay lalo lamang magpapalala sa kanyang sirang-sira ng sitwasyon. Sa natitirang lakas na mayroon siya, sa pilitang pinatayo ng lalaki ang kanyang mga binti na parang gulaman. Ang lahat ng kanyang kaso-kasuan ay kumikirot at masakit dahil sa mga suntok ng mga tauhan ni Mr. Santos noon. Mahinang lumakad siya, nang napakabagal, patungo sa pangunahing pinto. Ang bawat hakbang na kanyang ginawa ay napakabigat. Tila may malaking bato na nakatali sa kanyang dalawang bukong-bukong. Nang dumaan siya sa pinto at lumabas patungo sa bakuran ng bahay, agad siyang sinalubong ng napakalamig na hangin ng gabi. Lumingon si Dante sa huling pagkakataon, umaasang makakakita ng kahit kaunting pagsisisi sa mukha ng kanyang asawa. Ngunit ang nakita niya ay si Ana, na nakatayo ng tuwid. Tinitigan siya ng may blankong tingin, bago tuluyang isinara ng babae ang pangunahing pinto. Nang may malakas na tunog, ikinukulong si Dante sa labas ng kanyang komportableng buhay magpakailanman. Nang gabing iyon, lumakad si Dante nang walang patutunguhan sa kahabaan ng tahimik at madilim na kalsada. Malamig ang hangin na tumagos sa kanyang maruming damit, nanginginig ang kanyang katawan, at nagsimulang kumalam ang kanyang tiyan. Wala siyang kahit isang sentimo sa bulsa ng kanyang pantalon. Gulong-gulo ang isip ni Dante. Ang larawan ng 70 milyong piso na utang ay patuloy na bumabagabag sa kanya sa bawat hakbang, sa kanyang kawalan ng pag-asa. Naalala niya ang tanging lugar na maaaring tumanggap pa rin sa kanya sa ganitong kalagayan. Nilayo ni Dante ang kanyang mga naglalakad na paa, patungo sa bahay ni Nanay Elena, ang kanyang sariling ina. Sa lahat ng panahong ito, si Nanay Elena ay ang taong laging nagtatanggol kay Dante sa bawat pag-aaway nila ni Ana. Laging kinikilingan ng kanyang ina ang lahat ng ginawa ni Dante, at madalas ay kino-corner si Ana nang walang malinaw na dahilan. Naniniwala si Dante na bibigyan siya ng kanyang ina ng proteksyon, pagkain, at pansamantalang kanlungan. Ang paglalakad ay umabot ng matagal at lubhang nakakapagod kay Dante. Nang sa wakas ay dumating siya sa harap ng bahay ng kanyang ina. Lampas hating gabi na. Nakatayo si Dante sa harap ng kahoy na pinto ng bahay ng kanyang ina na hinihingal. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at kumatok sa pinto nang paulit-ulit habang tinatawag ang pangalan ng kanyang ina na may malungkot na boses. Ilang minuto ang lumipas bago narinig ang tunog ng yabag mula sa loob ng bahay. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nagpakita si Nanay Elena na may matigas na mukha at nakakatakot na ekspresyon. Sa halip na mukha ng pag-aalala na makita ang kanyang anak na bugbog sarado, ang mukha ni Nanay Elena ay nagpakita ng matinding galit. "Inay, tulungan ninyo ako. Kinuha ni Ana ang lahat sa akin. Pinalayas ako sa bahay, binugbog ako, at inakusahan akong lumustay ng pera. Pakiusap, papasukin ninyo ako, inay. Malamig na malamig ako at gutom." Unggol ni Dante, habang iniaabot ang kanyang kamay upang yakapin ang kanyang ina. Bago pa man mahawakan ng kamay ni Dante ang balikat ng kanyang ina, isang napakalakas at matapang na sampal ang tumama sa kaliwang pisngi ni Dante. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw ng malakas. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, natumba si Dante paatras,
Hinahawakan ang kanyang pisngi na mainit at masakit. Tiningnan niya ang kanyang ina, nang may tingin na puno ng pagkalito at di makapaniwala. Tinitigan ni Nanay Elena ang kanyang anak, nang may tingin na puno ng puot at pagkasuklam na hindi man lang tinago. Anak na walang utang na loob, paano mo nagawa ang magpakita ng mukha mo sa bahay ko pagkatapos ng lahat ng nakakadiring kalokohan na ginawa mo? Kagabi, ipinadala ni Ana ang lahat ng ebidensya ng iyong mga ginawa sa lahat ng group chat ng ating malaking pamilya. Ipinadala niya ang video ng iyong pakikiapid sa babaeng murahin na iyon. At ipinakalat din niya ang ebidensya ng iyong sulat ng pagkilala sa utang na 70 milyong piso dahil sa paglustay ng pera ng isang mapanganib na organisasyon. Winasak mo ang reputasyon ng ating malaking pamilya. Lahat ng kamag-anak ay tumawag sa akin at pinagmumura ako dahil sa pagkabigo kong turuan ng aking anak. Pinahiya mo ako ng husto na hindi na ako makalabas ng bahay. Umalis ka dito, wala akong anak na magnanakaw at manloloko na katulad mo. Huwag na huwag kang maglalakas loob na tumapak muli sa bahay ko. Sigaw ni Nanay Elena na humihingal. Nagwala ng husto nang makita ang anak na laging ipinagmamalaki niya ay naging sanhi ng pagkawasak ng reputasyon ng kanyang pamilya. Nang hindi nagbibigay ng pagkakataon kay Dante na magpaliwanag o magmakaawa man lang, malakas na isinara ni Nanay Elena ang pinto ng kanyang bahay. Mahigpit na ikinulong ang pinto mula sa loob. Muling nakakulong si Dante sa labas, nakatayo ng mag-isa sa gitna ng dilim ng gabi. Lumuhod siya sa lupa, nagdadalamhati sa kanyang kapalaran na lubusang nawasak nang walang sinuman na handang tumulong sa kanya. Ang taong matagal na siyang matindi na pinagtatanggol ay ngayon ang pinakamalupit na nagtataboy sa kanya. Umiyak nang umiyak si Dante. Napagtanto na ang batas ng sanhi at bunga ay ngayon ay gumagana. Sinisira ang kanyang buhay nang walang awa. Patuloy ang pag-ikot ng oras. 1 taon na ang lumipas mula ng madilim na gabi nang paalisin si Dante ng walang awa mula sa sarili niyang ina. Ang buhay ng 2 tao na minsan ay nagbigay ng banal na panata, ay ngayon ay nasa 2 magkasalungat na dulo. Si Ana ngayon ay nabubuhay ng napakasagana at payapa. Ang kanyang karera bilang pinagkakatiwalaang accountant ni Mr. Santos ay lumipad ng napakataas. Nakatanggap siya ng napakalaking bayad dahil sa kanyang katalinuhan sa pamamahala ng pananalapi ng organisasyon. Ang kanyang mga anak ay lumaki ng puno ng kaligayahan at pagmamahal ng walang anumang kakulangan. Si Ana ngayon ay mayroong lahat. Kalayaan, karangalan, at maraming yaman. Hindi na niya kailangan pang yumuko sa ilalim ng utos ng isang mayabang na lalaki. Ang kanyang buhay ay nagaganap ng napaka-perpekto, eksakto ayon sa laging maingat niyang pinlano. Sa kabilang banda, ang buhay ni Dante ay tuluyang bumagsak sa pinakamadilim na hukay. Ang lalaking dati ay laging ipinagmamalaki ang kanyang sarili bilang padre de pamilya, ay ngayon ay isa lamang pulubi sa kalsada. Walang bahay, walang pamilya, at walang permanenteng trabaho. Araw-araw ay isang laban para sa buhay at kamatayan para sa kanya. Sa pilitang natutulog si Dante sa bangketa ng tindahan o sa ilalim ng malamig na tulay na konkreto dahil wala siyang lugar na uuwian. Nagtatrabaho siya ng kung ano-ano araw at gabi, mula sa pagpulot ng mga basurang bote hanggang sa pagiging tagalinis ng salamin ng sasakyan sa intersection. Ngunit gaano man karaming barya ang kanyang nakokolekta araw-araw, ay hindi kailanman sapat. Ang natitirang pera ay laging sa pilitang kinukuha ng mga kolektor ng utang na inutusan ni Mr. Santos na hindi kailanman tumigil sa paghabol sa kanya. Ang katawan ni Dante ay ngayon ay napakapayat, butot balat na lamang. Ang kanyang mukha ay mukhang napakadumi at matanda. Mas matanda pa sa kanyang totoong edad. Sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ay may maraming bakas ng mga suntok at sipa. Ang mga kolektor ng utang na iyon ay hindi kailanman nag-atubiling pahirapan ang pisikal na katawan ni Dante tuwing kulang ang kanyang pang-araw-araw na bayad sa target na itinakda. Si Dante ay nabubuhay sa takot na walang katapusan. Ang larawan ng 7 milyong piso na utang na ang interes ay patuloy na lumalaki bawat buwan ay nagpaparamdam kay Dante
na mas mabuti pang mamatay. Ngunit laging sinisigurado ng mga tauhan ni Mr. Santos na buhay siya upang patuloy na pahirapan at pagsamantalahan ang kanyang lakas. Nang hapong iyon, napakainit ng araw, na tila sinusunog ang aspalto ng kalsada sa lungsod. Nakatayo si Dante sa gitna ng intersection ng traffic light na may napakaruming at gusgusin na damit. Hawak niya ang isang bote ng tubig na may sabon at isang lumang gamit sa paglilinis ng salamin. Bumabaha ang pawis sa kanyang mukha na natatakpan ng alikabok sa kalsada. Nahihirapan siyang huminga. Nagtitiis sa pagod at gutom na nagpapahirap sa kanyang tiyan. Bigla na lang hinila. Nang marahas ang kwelyo ng kanyang likod ng isang tao mula sa likod. Ang payat na katawan ni Dante ay natumba paatras at muntik nang mahulog sa aspalto ng kalsada. 3 malalaking kolektor ng utang ang nakapaligid sa kanya na may napakabangis na mukha. Nasaan ang iyong bayad ngayon? Dali, ibigay mo ang lahat ng iyong pera o babaliin ko ang iyong buto-buto. Ngayon din sa gitna ng kalsadang ito, sigaw ng isa sa mga kolektor ng utang, habang marahas na itinulak ang balikat ni Dante. Nanginginig si Dante sa takot. Hinawakan niya ang bulsa ng kanyang pantalon gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Inilabas ang ilang piraso ng gusot na papel at isang dakot ng barya. Iyon lang ang bunga ng kanyang pagsisikap, simula pa kaninang madaling araw. Marahas na inagaw ng kolektor ng utang ang pera. Pagkatapos ay dumura sa aspalto, sa tabi mismo ng paa ni Dante. Anong uri ng basurang pera ito? Hindi ito sapat upang bayaran ang interes ng iyong utang sa loob ng uman oras. Bukas, kailangan mong magdala ng 10 beses na mas maraming pera kaysa dito. Kung hindi, sisiguraduhin kong mapupunta ka sa ospital. Banta ng kolektor ng utang. Bago tuluyang sinipa ang shinbone ni Dante hanggang sa bumagsak ang lalaki at umungol sa sakit. Matapos umalis ang mga kolektor ng utang, sa pilitang tumayo muli si Dante. Nagsindi ng pula ang traffic light, pinatigil ang hanay ng mga sasakyan na dumadaan. Sa nanginginig na hakbang, nagtitiis sa sakit sa kanyang paa. Lumapit si Dante sa isang marangyang sasakyan, na madilim ang kulay na huminto sa pinakaunang hilera. Ang sasakyan ay mukhang napakakinang at mamahalin. Nang hindi humihingi ng pahintulot, agad na sinabugan ni Dante ng tubig na may sabon ang windshield ng sasakyan at nagsimulang kuskusin ito gamit ang dala niyang panlinis. Lubos siyang umasa na ang may-ari ng marangyang sasakyang ito ay maganda ang loob at bibigyan siya ng kaunting natitirang pera para makabili ng isang pakete ng kanin. Matapos linisin ang windshield, lumakad si Dante sa gilid ng sasakyan. Kumatok ng napakahina sa bintana ng pasahero. Naghihintay na iabot sa kanya ang isang piraso ng pera. Dahan-dahan bumaba ang madilim na bintana ng sasakyan. Ngunit, sa halip na kamay na umaabot ng pera ang nakita niya. Nakita ni Dante ang isang mukha na biglang nagpatigil sa kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ni Dante hanggang sa halos lumabas ang kanyang mga mata. Ang figura na nakaupo sa loob ng marangyang sasakyan ay si Ana. Ang kanyang dating asawa ay mukhang napakaganda, kalmado, at nagpapahiwatig ng isang pambihirang aura ng tagumpay. Ang damit na suot niya ay napakaayos. Ang kanyang mukha ay mukhang sariwa at nagliliwanag. Napakalaking kaibahan sa hitsura ni Dante, na madungis, mabaho, at malungkot. Umihip ang malamig na hangin mula sa aircon ng sasakyan sa mukha ni Dante. Tila tinutukso ang kanyang paghihirap sa ilalim ng init ng araw sa kalsada. Biglang nag-flash ang mga alaala ng nakaraan sa isip ni Dante. Naalala niya kung paano niya laging minamaliit ang babaeng ito. Sinisigawan siya araw-araw, at itinapon siya para sa isang kabit, na sa huli ay niloko rin siya ng napakalupit. Agad na tumama ang matinding pagsisisi sa dibdib ni Dante, na parang isang malaking bato. Umiyak siya nang umiyak sa gitna ng gulo sa kalsada. Ibinagsak ni Dante ang bote ng tubig, na may sabon, at ang kanyang panlinis ng salamin sa aspalto. Ang kanyang marumi at nanginginig na mga kamay ay sinubukan na abutin ang bintana ng sasakyan. Tila gusto niyang hawakan ang kanyang dating asawa, na ngayon ay pakiramdam niya ay napakalayo at hindi na maaabot. Nanginginig ang kanyang katawan sa matinding hikbi. Natunog na napakalungkot. Hindi niya pinansin ang tingin ng mga tao mula sa ibang sasakyan.
na nakakita sa kanyang umiiyak nang umiiyak sa tabi ng marangyang sasakyan. Ana, tulungan mo ako. Wasak na ako. Ana, talagang wasak na ako at labis na naghihirap. Pakiusap. Patawarin mo ang lahat ng aking mga pagkakamali. Pakiusap. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Napagtanto ko na ako ay isang hangal na lalaki na itinapon ang diamante para sa isang basura. Pakiusap. Iligtas mo ako mula sa impyernong ito, Ana. Umiyak si Dante na may napakakaraming at nakakalungkot na boses. Ang kanyang mga luha ay umaagos ng malakas na bumasa sa frame ng salamin ng sasakyan. Nagmakaawa siya ng buong lakas ng kanyang natitirang buhay. Umaasang mayroon pa rin kahit kaunting puwang ng pagmamahal at awa sa puso ng kanyang dating asawa. Ngunit ang mukha ni Ana ay nanatiling blanko. Walang anumang ekspresyon. Ang kanyang pares ng mata ay tumingin kay Dante nang may napakawalang laman na tingin. Walang emosyon, walang galit, at walang awa. Ang walang laman na tingin na iyon ay mas masakit pa para kay Dante kaysa sa panlalait o pagmumura. Tiningnan ni Ana ang lalaking nasa labas ng bintana, hindi na bilang isang tao, kundi bilang isang anino lamang ng nakaraan. Nawala ng anumang kahulugan sa kanyang buhay. Dahan-dahang iginalaw ni Ana ang kanyang kamay. Itinaboy ang mga daliri ni Dante, na sumusubok na hawakan ang dulo ng frame ng bintana ng kanyang sasakyan. Ang galaw na iyon ay napakabagal, ngunit mayroong ganap, nakatatagan. Pinatawad ko na ang lahat ng iyong ginawa, Dante. Ngunit sa kasamaang palad, ang batas ng kalikasan, at ang karma ng iyong sariling mga ginawa, ay hindi kailanman titigil sa paghabol sa iyo hanggang sa ikaw ay mamatay. Sabi ni Ana na napakakalmado, malumanay ngunit nakamamatay. Ang mga salitang iyon ang huling pangungusap na sinabi ni Ana bago tuluyang pinindot ng babae ang button sa pintuan ng kanyang sasakyan. Dahan-dahang umakyat ang makapal na bintana ng sasakyan, sinasara ang akses sa kanilang komunikasyon magpakailanman, at kasabay nito ay pinuputol ang natitirang pag-asa sa buhay. Nakakasibol pa lang sa puso ni Dante. Pinagpapalo ni Dante ang bintana, gamit ang kanyang mahinang kamao. Patuloy na tinatawag ang pangalan ni Ana habang umiiyak ng umiyak. Ngunit hindi na lumingon si Ana. Ibinago niya ang kanyang tingin ng diretsyo. Tinitigan ang daan ng kanyang buhay, na ngayon ay malawak at maliwanag. Sa wakas, naging berde ang traffic light sa intersection ng kalsada. Ang mga busina mula sa mga sasakyan sa likod ay nagsimulang magpatuloy na nag-uutos sa mga sasakyan sa harap na agad na umusad. Dahan-dahang umusad ang marangyang sasakyan na dala si Ana. Iniwan si Dante na nawalan ng balanse. Ang mahirap na lalaki ay lumuhod sa gitna ng mainit na aspalto ng kalsada. Sa sandaling iyon, ang madilim na langit na kanina pa nakabitin, ay sa wakas ay bumagsak ang patak ng ulan. Napakalakas ng ulan, na binasa ang buong lungsod. Nakaluhod si Dante sa gitna ng malakas na ulan, ang kanyang luha ay humalo sa tubig ulan, na bumasa sa kanyang mukha na puno ng sugat. Ang kanyang iyak ng pagsisisi ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ugong ng mga dumadaan na sasakyan na hindi siya pinansin. Umiyak siya ng umiyak, nagdadalamhati sa kanyang pinakamalaking kamangmangan sa buong buhay niya. Napagtanto niya na ang paghihirap na ito ay bunga ng kanyang sariling pagmamataas, na kumuha ng karapatan ng ibang tao at minamaliit ang kanyang asawa. Walang sinuman ang nagmamalasakit sa kanya. Walang sinuman ang tumulong sa kanya. Talagang ginugol ni Dante ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na mag-isa sa kahihiyan, gutom, at pagpapahirap ng utang na kailanman ay hindi mababayaran, na naging isang napapanahong wakas para sa isang sakim na traidor.